Isang masaya, maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, and welcome to our Sunday worship service. The Christ the Good Shepherd Church, or CGSC, it is moving, serving, and committing to the world as CGSC. Church of God, sending Christ to the lost world. Amen to that. At sa atin pong kinalalagyan ngayon, let us all recite our church vision and mission. Para po sa atin pong vision, to exalt and glorify God in bringing people under the Lordship of Jesus Christ and move them to become fully devoted followers of His will. And for our mission, reaching, caring, and helping everyone, every family, and every community in Caloocan and beyond for Christ. Amen to that. And God bless us all, CGSC. To God be the glory. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the humble
Isang magandang umaga, pagpalang panibagong linggo at huling linggo para po sa atin sa buong kasalukuyan po ng Pebrero. Salamat po sa Panginoon muli at muli sa pagpapatuloy po natin na ating pong inaasahan na sa darating po at sa susunod po na linggo tayo po ay magkakaroon po ng panambahan ng face-to-face kind of worship. Salamat po sa Panginoon at patuloy po natin hilingin sa Kanya na patuloy po na maging maayos ang lahat ng bagay para po sa atin sa paghahanda para po sa bagay na yan. At sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay magpasalamat sa Diyos sapagkat ganito ang pong uri ng pagkikipagtalastasan at komunikasyon ay malaya pa rin po ng salita po ng Panginoon ay atin po na ipapangaral sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon at maging sa ganitong pagkakataon. Kaya purihin at salamatan at luwalhatiin po natin ang Panginoon. Bagaman tayo po muli ay nasa kanya-kanya po natin tahanan, nawa nga po ay tayo katagpuin ng Diyos sa magitan po ng kanyang mga salita na ating bibigyan po ng pagpapahalaga para po sa huling linggo ng buwan ng Pebrero sa taong kasalukuyan 2022. And for everything else, tayo po lahat ay tumulong sa Diyos at tayo po hingin ng kanyang pagpapala, pagkilos, biyaya at paggalaw sa ating pong pakikinig sa kanyang mga salita sa umaga po ito. Tayo po lahat ay tumulong sa Diyos at tayo po manalangin. Ama, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Sa pagkakataon na sa kabila po ng iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kalagayan ang aming pong pinagdadaanan at nararanasan. Marami pong mga bagay na nababago, marami pong mga bagay, O Diyos, na naiiba, nahihinto, natitigil, nahihimpil. Pero salamat po sapagkat sa inyong sariling kaparaanan, biyaya at pagpapala, ang gawain po ng Christ the Good Shepherd Church ay nagpapatuloy, Panginoon, na mayaman po sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang pagkakataon. Sa patuloy, O Diyos, na inyong kapangyarihan at patuloy po ng paggamit sa buhay po ng inyong mga lingkod at maging sa buhay po ng patuloy po nagsusuporta, nananalangin at nagmamahal, Panginoon, sa gawain po ng Christ the Good Shepherd Church. And this morning, Lord, again, we lift up to you this moment in time, O Lord, and we do believe and we acknowledge, Lord, your presence is not limited, O God, by distance, space, and even time. You are here, present, and you are there, everywhere present. And, O God, this morning, as we look, ponder, and study your words, we pray, O God, that your Holy Spirit may speak to us, may give us knowledge, may give us wisdom, O God, may give us, O God, the comprehension to understand your words for us this very day, this morning, O God. We entrust to you everything, O Lord, for your glory and for your honor, and speak to us, because your people, O Lord, are ready to listen before your holy words. And even I, myself, O God, I lift up to you, and I pray, O God, for your blessing. O God, I pray for your guidance. I pray, O Lord, for your leading. I pray, O God, for your wisdom. I pray, O God, for your insight and understanding. And let me, O God, depend alone in your power, not on myself. I trust in you, and we believe in you, and we praise your name, O God, as we worship you in spirit and in truth. Speak to us, because we are ready, O God, to listen before your holy words. We trust to you everything, O God, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So umaga po ito ang ating pong topic na ating pong pag-aaralan na natapat po sa atin, na sa ating pong kalendaryo na sinusundan as we have. Speak about signs and wonders. Right? So yan pong ating pong tema o ang ating pong topic para po sa umaga po ito. At ang ating pong teksto ay mula po sa unang Juan, kabanata pong 4, 1 hanggang 6. With our theme, Signs and Wonders, Signs of the End Times. So yan pong ating bumibigyan po ng pagpapahalaga para po sa ating mensahe sa umaga po ito sa liwanag po ng salita ng Panginoon at sa ilang mga bagay na ating pong inihanda sa ilalim at kapangyarihan po ng ating pong Diyos. Aking po muli babasahin para po sa atin ang ating pong talata, una Juan, kabanatang 4, 1 hanggang 6. And as my way of sharing the Word of God, I will lead it una po sa Mabuting Balita Biblia, and then with my favorite rendition of NIV translation of the Bible, I will read it also for us. Ito po sinasabi para po sa atin, muli sa aklat po ng unang Juan, kabanatang 4, 1 hanggang 6. Mga minamahal,
huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritu mga nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come into the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the Word and therefore speak from the viewpoint of the Word, and the Word listen to them. We are from God, and whoever knows God listen to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. May the Lord bless us upon reading His holy word. Napakayaman mga kapatid para po sa atin ang salita po ng Diyos, na kung saan binibigyan po ng halaga ng ating Panginoon at sa kasalukuyang panahon na meron po tayo ay napakahalaga at napapanahon para po sa atin ang mga salita po na ating pong binasa mula po sa salita po ng Diyos, na siya po natin bibigyan po ng pagpapahalaga para po sa atin sa umaga pong ito as we give sa emphasis o sa tema na meron po tayo, Signs and Wonders, Signs of the End Times. Now mga kapatid, mga kaibigan sa Panginoon, I would like to introduce, or rather, as my introduction, gusto ko pong basahin para po sa atin ang sinabi din po ng ating po Panginoon sa kanyang maalagad sa nalalapit pong pagkatapos ng panahon na kung saan ang ating Panginoon ay kausap ang kanyang mga disipulo, ay kanyang winika sa kanila from the book of Matthew chapter 24, verses 24 and 25, at dito po sinabi ng Panginoon sa kanila, for false Christ and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. See, I have told you ahead of time. Napakaliwanag mga kapatid para sa atin ang sinasabi ng ating pong Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Bagamat noon pa man ay meron na pong mga taong hindi po kumikilala kay Kristo, ang yun kanyang winika para sa kanila nasa lalapit na pagtatapos ng panahon. At the end of the age, sabi po ganoon ating Panginoon, false prophets, alright, and false teaching, sabi niya pong ganoon, will appear. Sila po ay maglalabasan, sila po ay magtatanghal, sila po ay magpapakita at ang winiwika po ng ating po Panginoon sa kanyang sariling bibig, they will appear and perform great signs and miracles. Why? To deceive even the elect, if that were possible. See, sabi ng ating Panginoon, sinasabi ko na sa inyo itong mga bagay nito na siyang mangyayari pagdating ng panahon. And we are now, mga kapatid, sa sinasabi po ng banal na kasulatan, we are now at the end times. Sa sinasabi po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 and the following verses.
na kung saan nakikita po natin marami pong mga tao, marami pong relihiyon, marami pong mga tagapagturo ng salita po ng Panginoon na kung ating pong titignan, halos ang sinasabi ng iba pare-parehas lang. At meron pong mga tao na naggagawa po ng iba't ibang klase ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay, at ang mga tao ay naniniwala sa mga bagay na kanilang nakikita nang hindi po gaano kalalim inaaral at tinitignan ang salita ng Panginoon kung yung mga bagay ba na nakikita nila, ano man pong klaseng himala, kapangyarihan na mayroon at manifest o manifested. Napakahalaga na ang salita po ng Panginoon ang siya po natin dapat maging batayan upang ating pong makilala at napatunayan na kung yung po bang ginagawa o sinasabi gaano man po kaganda. Gaano man po kakumbinsido yung mga bagay visibly na nakikita natin ng ating mga mata. Hindi po natin basta-basta paniniwalaan. Sapagkat even from the very beginning, ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon, hindi lamang po ang Diyos ang may kapangyarihang gumagawa ng kapangyarihan at ng himala. Maging ang kaaway, gumagawa din po ng himala, at yun po ang napakalalim po na dapat po natin pag-aralan. Hindi lamang po gumagawa si Satanas at ang mga demonyo ng masasamang mga bagay. Sila rin po ay gumagawa ng mga bagay na matatawag po natin kamanghamanghang bagay. Mga mirakulo, mga miracles, mga kababalaghang bagay na marahil marami po mga taong gumagaling, sumasampalataya, naniniwala, sumasama, na ang tingin po nila dahil may mga bagay na himala, may mga bagay na napakagandang itinuturo, may mga bagay na napakagandang sinasabi. At sa panahon na meron po tayo ngayon, napakarami po nila para isa-isahin po natin. Napakarami po mga ebanghilista, napakarami po mga propeta, napakarami po mga tao na kung saan itinuturo ang salita ng Panginoon, pero lihis sa katotohanan. Kaya napakahalaga mga kapatid para po sa atin at sa panahon na meron po tayo ngayon, na napakahalagang mag-aral, magbasa ng salita po ng Panginoon. As A.W. Tozer said, every Christian must be a theologian. Hindi lang po dapat ang pastor, hindi lang po dapat ang leaders, hindi lang po yung mga namumuno sa atin ang dapat nag-aaral, nagbabasa, nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay naging Kristiyano, ang unang-una niyang ginagawa ay nag-aaral at nagbabasa ng salita po ng Panginoon. Nananalangin, sinasaliksik ang kanyang mga salita. At sa umaga ito, mga kapatid, bigyan po natin din ng halaga na napapanahon sa panahon na meron po tayo ngayon. Paano po ba natin naikilala? Sapagkat napakahalaga na makilala po natin sila. Sapagkat kapag hindi po natin kilala yung ating kaaway, they will take advantage over us. They will outwit us. Mapaglalalangan nila po tayo. Kaya napakahalaga para sa atin na makilala natin sila at mauri natin sila, masuri po natin sila. At ang sinasabi ng Panginoon, for false Christ and false prophets and false teachings, and we are now sa panahon na yan, will appear. And the Lord Jesus Christ said, and they will perform not just miracles, they will perform great signs and miracles. To deceive. Alright? It's the word, mga kapatid. To deceive. At ang sabi niya pong gano'n, hindi lamang po yung mga hindi sumasampalataya, maging yung mga tao nasa loob na po ng simbahan o mga taong kumikilala na kay Kristo o mga tao mga Kristiyano ng maituturing. Pero sa hindi po paglalim sa salita po ng Panginoon na natatangay at nadadala ng mga maling katuruan. Kaya po sa umagang ito, ang aking dalangin ng Diyos ay magturo at magsabi sa atin sa mga bagay na hindi din nagiging at naunawaan at siya magpaunawa para po sa atin. I would like to go, mga kapatid, lang po sa mga bagay natin puminasa. Again, the book of John MacArthur, The Truth War. And he said, and I quote, the church today is quite possibly more susceptible. Kasi madali, maakit, matangay, to false teachers, doctrinal saboteurs, and spiritual terrorism than any other generation in church history. It's very alarming. Biblical ignorance within the church may be deeper and more widespread than at any other time since the Protestant Reformation.
And we do believe and we agree, mga kapatid, sa sinasabi niya ni John MacArthur, na kung saan mula po na magsimula po si Martin Luther, 1800s, ng kanya pong ibagayway, no? In Wittenberg Church, yung po kanya 95 thesis na tinatawag against the papacy, against the Catholic Church for their wrong teachings. Ang sinasabi po para po sa atin ni John MacArthur, sa panahon na meron po tayo ngayon, kaysa sa maikukumpara sa mga nakalipas na panahon, mas marami pong mga tao ngayon na madili pong natatangay ng mga maling katuruan. At ang kanyang pong pagkakawika, false teachers, doctrinal saboteurs, and spiritual terrorism, the language that he used, than any other generation in church history. Why? Because of biblical ignorance within the church. Maybe will be deeper and more widespread than any other time since the Reformation. Kaya po't napakahalaga para po sa atin. At sa ating po mga Bible studies, sa pagtuturo po natin at pag-aaral po ng salita po ng Panginoon, lagi po natin binibigyan po ng diin at sinasabi para sa kanila, huwag nyo lamang pong pinainggan yung mga nagtuturo sa inyo. Napakahalagang kayo rin po mismo sa inyong sarili. Basahin po ninyo ang salita po ng Diyos. Upang malaman po natin, upang ating pong maunawa ang higit, kung yung bang itinuturo o yung mas sinasabi, nasa Biblia nga po ba, o likha lamang ng mga tao nagtuturo. Dahil ang katotohanan, wala kang po magtuturo ng salita po ng Panginoon na pangit ang sasabihin . Lahat po ng mga nagtuturo ng relihiyon, lahat po ng mga nangangaral, ay napakaganda ng kanilang mga bagay na sinasabi. Pero ang kalungkutan, ang mga Pilipino po kasi by nature hindi po ganon kalalim at kanais na magbasa, matuto, mag-aral. Ang Pilipino po, generally speaking, gusto nakikinig. Kaya po marami tayong mga kwento Sapagkat marami po mga Pilipino, until now, hindi po ganoon palabasa. Mahilig manood, mahilig makinig. Pero yung pagbabasa, hindi naman para sa lahat. Pero mas marami na mas gusto, nakikinig na lamang. Nanonood na lamang. Pero yung po sa inyong kaalaman, kabatiran, kaayusan, upang makunawa at makita ng higit yung mga bagay na kanya napapakinggan, yung mga bagay na kanya naririnig, hindi po ganun kayaman. At nawa sa etapo ng Panginoon, magalit para po sa atin, na lalo po natin katitibay sa ating po pananampalataya. And for this morning, mga kapatid, for us to have an order, I have a simple outline from our text, from our passage, from 1 John chapter 4, verses 1 to 6, ang ating pong napakasimpleng tema. Or rather, ang ating pong napakasimpleng pong outline. And first is to examine the Spirit. Alright? Examine the Spirit. The second outline, two kinds of Spirit. And the third outline, the last one, two opposing Spirit. Alright? So that's my simple outline for this morning's message, mga kapatid. Examine the Spirit, two kinds of Spirit, and two opposing Spirit. First, examine the Spirit. Ang sinasabi sa ating mga kapatid ni Apostol Juan, kanyang winika muli in verse 1 of chapter 4, 1 John chapter 4, verses 1 to 6, Dear friends, sabi pong ganoon, do not believe every spirit, but test the Spirit to see whether they are from God. Marami pong espiritu, marami pong iba't ibang klaseng espiritu. At ang tao ay binubuo, hindi lang ng kanyang physical na kalagayan, siya rin po may espiritu. At ang lahat ng mga bagay na nakikita po natin sa ating pong paligid, lahat po ng mga bagay na nangyayari, tayo po ay puspos at puno ng iba't ibang klaseng espiritu. At sinasabi ngayon para sa atin mga kapatid, doon sa mga nagtuturo, doon sa mga tao nagsasalita, doon sa mga tao nagpapahayag ng mga bagay patungkol sa Panginoon, patungkol sa Diyos. Ang sinasabi po ni Juan na kaibig-ibig, Dear friends, do not believe, wag agad-agad maniniwala o mananampalataya sa mga iba't ibang klaseng espiritu. Alright? Na itinuturo ng sinumang tao patungkol sa Diyos. At ang sinasabi niya, but test. Alright? Subukin, pag-aralan muna ninyo kung yung itinuturo na yun o sinasabi na yun o ipinangangaral na yun
ay galing sa Diyos. Believe not every spirit. Huwag agad-agad tayong maniniwala sa mga bagay na sinasabi ng tagapagturo o kung sino nagtuturo. At sa panahon na meron po tayo ngayon, napakadami nagtuturo ng relihiyon. Iba't iba ng pamamaraan, iba't iba ng sinasabi, iba't iba ng katuruan. At ginagamit po nila, wala pong ibang batayan, kundi ang salita ng Diyos. Pero bakit nga po ba nagkakaiba? Bakit nga po ba may mga tao na ang turo naman ay ang salita po ng Panginoon? Bakit iba-iba ang nagiging aplikasyon, iba-iba ang nagiging interpretasyon? Napakahalaga mga kapatid na ang pagkakaunawa natin sa salita po ng Panginoon hindi po dapat galing sa ating mga sarili, kundi galing mismo sa Espiritu ng Panginoon upang maunawaan po natin ang kanyang mga salita. Because kung bakit po hindi po tayo dapat maniniwala mga kapatid, kagyat-kagyat, agad-agad sa mga tao nagtuturo po ng iba't ibang relihiyon o mga tao nagsasabi patungkol po sa Diyos. Because many false prophets have gone out into the world. Hindi lamang po noon, meron na po noon na mga tao nagtuturo po ng kamalian patungkol po sa pagkilala sa Diyos. Example po yung tinatawag po ng Gnosticism. Na ito pong mga ganitong uri po ng paniniwala, Gnosticism, ibig sabihin, para sa kanila, lahat ng bagay ay spirito. Lahat ng mga bagay ay spirito. Lahat ng mga bagay ay sa demonyo. Mali po ang pagkakilala po ng mga tao po ito sapagkat hindi po ayos ang kanilang pagkakilala sa Diyos. For them, everything is evil. Pero hindi po yun totoo sapagkat ang lahat po ng mga bagay na nilikha ng Panginoon ay mabuti at maganda. Pero kung bakit po namamali ang tao sa kanyang pagkakaunawa sa salita po ng Panginoon, sapagkat una, hindi po ang Espiritu ng Diyos ang nasa sa tao na yun. Kaya po, ang wika po ng ating Panginoon, kapag bulag ang umakay sa kapwa, bulag, pareha silang mahuhulog sa hukay. And the Lord is not speaking about literal na blindness, but spiritual blindness. At ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon to the Apostle John, do not believe every spirit, but test. That's the word mga kapatid. But test, but examine, but scrutinized. Alright? Going to the deep into the Word of God, read and meditate and contemplate to see whether yung sinasabi ng mga tao na yan, tinuturo ng mga tao na yan, kahit pag-gaano kakumbinsido yung mga bagay na kalang ginagawang himala o mga bagay na ginagawang kakaiba na hindi natural, hindi po natin basta-basta dapat paniwalaan. Sapagkat maaari po na yung mga tao na yan nagtuturo po ng salita po ng Panginoon ay palso. O yung po tinatawag po sa atin ng salita po ng Diyos, false prophets, or they're by themselves anti-Christ, who are now, sabi nga ni Pablo, rather ni John, gone out into the Word. Alam mga kapatid, yung Acts chapter 17, verse 11, na kung saan, sa patuloy po na paghahayo po ni Pablo sa iba't ibang mga lugar, in Acts chapter 17, in earlier passage of that, si Pablo po ay natungo po sa Thessalonica. At sa lahat po ng mga bayan na kanyang pinupuntahan, siya po ay nagtuturo, nangangaral ng salita po ng Panginoon. At pagkatapos po niyang pumunta ng Thessalonica, siya po ay pumunta sa Berea. At dito po sa Berea, sabi po ganun para po sa atin, ni Dr. Lucas, as the author of the book of Acts, in chapter 17, particular verse 11, now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness, and examined the scriptures every day to see if what Paul said or preached was true. Let's see it again. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they, just like the Thessalonians, they received the message of God. But in comparison with the Bereans, they did not just receive the Word of God with great eagerness, with joy, with happiness, with gladness, but they received the Word of God and then what?
They examined. Alright? Let's do it. They examined the scriptures, not just the time that Paul preached it to them. They examined the scriptures every day. They're serious. They want to learn more from what Paul said to them about Christ that Paul preached. And the verses to see, to know, to go deeper to what Paul said. Speak or genuine. It's true or phony. At sa panahon na mayroon po tayong mga kapatid ngayon, napakarami po ng mga tao na kung saan dahil po sa hindi pagbabasa at sa hindi paglalim sa pag-aaral, namamali po sa mga bagay na kalang sinasagutan. At minsan, meron lang po napakasimpleng instruksyon. Alright? Sagutan ng tama at mali, right, true, or false. Alright? Di ba naman pong mga panuntunan, ang sinasabi, check if it is right, or cross if it is wrong. At minsan sa ganun pong instruksyon na napakadali, nagkakamali po tayo. Bakit po? For simple reason. Hindi kasi natin masyadong binabasa. At hindi po natin masyadong iniintindi. At katulad na ko sinasabi mga kapatid sa ating mga Bible studies, from time to time, I say it again repeatedly, diyan po sa Balintawak, meron po nakalagay po doon, bawal tumawid na kamamatay. Pero bakit marami po namamatay? Bakit marami po nasasagasaan? Bakit marami po na aksidente? Nabasa naman po nila yung mga bagay na yun. Pero bakit hindi po naging mabunga? Hindi po naging benepisyo para po sa kanila? Because they read it but not observe it. The Word of God, mga kapatid, for us, to benefit us more, hindi lang po natin dapat siya binabasa. Dapat inuunawa at sa pagkakaunawa at ipinamumuhay po natin na sinasabi ng salita po ng Panginoon. Just like again, reading the traffic signs. The traffic signs are not there for us to read as a driver. Alright? The driver read it and then what? Observe it. Kasi kung binasa niya lang yun, sinabi ng kalsada, dead end. At nagtuloy-tuloy pa rin po siya, hindi naging benepisyo para sa kanyang binasa. Why? Hindi niya naman inintindi. The same thing with the Word of God. Napakahalaga para po sa atin. And just like the Bereans people, just like these people of old, in ancient time, they heard what Paul said about Christ. But they did not stop there. They search, they read, they examine, they contemplate, they meditate the Word of God. The Scriptures, the Torah. At kung anong po yung mga bagay na nasabi ni Paul, dahil wala pa naman pong New Testament noong panahon na yun. Meron lumang tipan. Alright? Na marahil ay kanila pong nabasa, pinag-aralan, at nakita doon. Yung mga bagay na kung saan ay tama ba yung tinuturo ni Pablo para sa kanila. So sinasabi para po sa ating mga kapatid, examine the Spirit. Believe not every spirit. Again, John MacArthur, if you will, in his book, The Truth War, spiritual ignorance and biblical illiteracy are commonplace among Christians. Discernment will come as we train our minds to be understanding in the truth of God's Word. And the only means to spiritual maturity is mastery of the Word of God. I love that, mga kapatid. Again, I'm reading. Spiritual ignorance and biblical illiteracy are commonplace among Christians. Kahit na matagal ng Kristiyano, minsan ang hamon natin sa ating Bible studies, mga kapatid, baga they are newly converted or newly into the faith, ang lagi nating hamon ay kapisaduhin po nila yung pong Matthew hanggang Revelation. At may mga tao po na nag-respond, nakakatutuwa po.
They recite from memory, Matthew hanggang Revelation. And the next is the Old Testament, from Genesis, alright, at to Malachi. And the whole Bible, the 66, not just the 27, but also the 39 books of the Old Testament. At napakahalaga, nasasabi mga kapatid, para po sa atin, John MacArthur, in relation to what we are studying now. Spiritual ignorance and biblical illiteracy are commonplace among Christians. Matatagal ng Kristiyano, pero hindi pa po ganun kalalim sa salita po ng Panginoon. Discernment will come, sabi ni John MacArthur, as we train our minds to be understanding in the truth. And the truth is the God's Word, or the Word of God. And the only means, I love this one, and the only means to spiritual maturity is mastery of the Word of God. The only way to mature, the only way, mga kapatid, to go deeper, to train our minds, to train ourselves, to know more deeper. It's like the prayer of Paul, I want to know Christ. And for only way, and the only way, mga kapatid, to reach that maturity, to reach that point, that apex, summit, to know more of God, bagamat we cannot understand everything about God, but we can know more. Because the Lord wants to, what? Open Himself. He wants to reveal Himself. Sasabi po mga kapatid, for those people who seriously seek for me, they will find me. Those people who seek me, they will find me. Same thing with the Word of God. At hindi po tayo lalalim mga kapatid sa salita po ng Panginoon kung hindi natin binabasa ang salita po ng Panginoon. Di ba? Sa panahon po natin ngayon, marami po mga tao na master po nila yung cellphone eh. Kahit saan, kahit ano, alam po nila. Di ba? At ang isang bagay kapag lagi mong ginagawa, trabaho. Di ba? Kahit minsan nakapikit ka na, alam mo eh. Di ba? Master mo na eh. Kahit na sa anong bagay, sa sports, no, in every area, or fields of life, no? In every walks of life, marami pong mga bagay na natutunan ng mga tao kapag kayaan eh, lagi mong ginagawa. At the old saying says, practice makes perfect. The same thing with the Word of God. And the only way, mga kapatid, for us to spiritual maturity, to attain that, John MacArthur says, is the mastery of the Word of God. The mastery of the Word of God. Eh, paano po natin mamamaster sa tapon ng Panginoon eh? Hindi naman po tayong babasa ng Biblia. And I suspect, yung mga Kristiyano, natatapos po ang mga araw, natatapos ang linggo, hindi nagbubukas ng banal na salita ng Panginoon. Pero everyday, nagbubukas po ng cellphones, nagbubukas po ng laptop, nagbubukas po ng computers. Natatapos ang maraming oras sa paglalaro, spending their time for those things that has no eternal values. And what will you expect from God? Seeking His blessing, seeking His guidance, seeking His leadership. If we are naive, if we are illiterate of the Word of God, now that we are 10 years in the Lord, 15 years in the Lord, 20 years in the Lord, there's so many things. Sasabi po ganun sa Hebrews, dapat nga teacher na kayo eh. But until now, you're still babes in Christ. Hindi kayo nagmamature. Hindi kayo lumalalim, hindi kayo tumitibay, hindi kayo tumatatag sa inyong pananampalataya. Why? For simple reason mga kapatid, bagaman hindi po simple. Ang hindi pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga para sa atin mga every day. We must read our Bible every day. We must pray every day. Hindi lang dahil tayo mag-speak o may fellowship o ikaw na atasan. No. For every normal Christian, reading the Bible and praying every day is a very normal way. It must be a habit of every true Christians, every true child of God, to read the Bible.
Because it's the only way, mga kapatid. Sasabi po sa atin yan, MacArthur, again, before we leave this, spiritual ignorance and biblical illiteracy are commonplace among Christians. I think John MacArthur is not speaking about for those Christians who are just converted yesterday. But he speak about those people who are converted for almost years. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 50 years maybe. But they're still unlearned. Alright? Babes in Christ. Discernment will come as we train our minds to be understanding or understandable in the truth of God's Word. And the only means, the spiritual maturity, wala po ibang way, is the mastery of God's Word. Believe not every spirit, but test every spirit. Believe not every spirit. Examine their teaching. Examine their lives. Examine their fruits. Examine their doctrine. Examine their members. Ilan lamang ito mga kapatid sa mga bagay na marahil maaari po natin masalamin. At marahil kung mayroon pa tayong naisip sa mga bagay ito na akin naisip, how can we believe? How can we test? Alright? At ang sinasabi ng banal na kasulatan ni Juan para sa atin, examine. And for us to understand more itong mga tao na ito, ang sinasabi ng Panginoon, di ba? You will know the tree by its fruit. The same thing. For us to know these people, if they are really in the truth or living in the Word of God as God intended them to be, we must examine their teachings. We must examine their lives. Believe that every spirit. Examine their fruits. Yung bunga po ng kanilang ginagawa. Examine their doctrines. Hindi lamang tinuturo po nila, kundi yung pinanggagalingan po ng kanilang mga turo, ng kanilang mga aral. And I would like to say this, examine their members. Tignan natin kung ano yung mga binubunga ng mga taong ito. What kinds of people they produced with the kind of teaching they will get sa kanilang mga leaders, kung sino man yung kanilang sinasamahan. Believe not every spirit. And how can we test every spirit? I have 3 ways, mga kapatid, for us to test every spirit if they are from God or not. If they are phony or true. If they are fake or genuine. If they are truth or in falsehood or in deception. How can we test? Alright? 3-way test. Kapag ang isang bagay na iyong kinakasaniban o sinasamahan, I mean, na grupo o kinabibilangan, 3 questions I have for this to test every spirit. Do I love Christ more? Dito pa sa grupo na ito, dito pa sa ginagawa, dito pa sa tinuturo na ito, si Kristo ba ay lalong napapamahal sa akin? Si Kristo ba ay nagiging maganda sa aking paningin? Si Kristo ba ay lalo kong minamahal, lalo kong iniibig, lalo kong ninanais na makilala siya? If the answer is yes, marahil tama yung kinabibilangan mo o kinasaniban mo. Okay? Nasamahan o grupo ng relihiyon na nagtuturo patungkol sa Diyos. The second one, do I love the Scripture more? Kapag doon sa mga nagtuturo na yun, kapag doon sa nangangaral na yun, kapag doon sa nagsasabi na yun, patungkol sa Diyos, at lalo kang napapamahal, at lalo kang binabasa, lalo kang napapaibig sa salita ng Panginoon, malamang, yung mga bagay na tinuturo doon, tama. Dahil kapag ka nagagalit o namumuhi ka o nawalan ka ng panahon sa pagbasa ng salita ng Panginoon, malamang hindi yun sa Diyos. Sapagkat ang una, at kung marami pa na naiisip ka, pero para sa akin, the 3-way test, do I love Christ more with that kind of group or people that teach me o nagtuturo sa akin? Kapag ka tama, malamang, mamahalin mo si Kristo. At kapag ka tama, mamahalin mo ang salita ng Panginoon. You will lead more, you will love more, you will honor more the Word of God, the Scriptures. You will read it more, you will give time more, you will respect the Word of God, you will love the Word of God. Another test is what? Do I change myself better more?
or more better, ang aking mga sarili na mula na makasama ako dito sa ganitong klase pagtuturo o relihiyon, mga bagay na may kinalaman sa Diyos, ako ba ay lalong bumuti at naging mabuti at naging maayos na tao o pagkatao na meron ako? Yung aking good manners and right conduct, naitama ba lalo? Yung aking pagkilos, yung aking paggalaw, yung aking sinasabi, yung aking pag-isip, everything about me. The totality of me, nagkaroon ba ng pagbabago? Ng mas mabuti, ng mas maganda? Kapag yung mga bagay na yan, sagot mo ng may affirmative na yes, o may exclamation point na yes, eh malamang tama. Pero kapag ka hindi, kapag ka po hindi mo na mahal si Kristo at iba nakita mo kay Kristo, naging package si Kristo para sa iyo, at hindi mo natutunang basahin ang salita ng Panginoon, wala kang loob para magbasa, magsaliksik ng salita ng Panginoon, at wala na bago para sa iyo, at sumama ka pa kasi sa dati, nung mapunta ka dun sa samahan na yun, iwan mo yun. Sapagkat hindi yun para sa iyo. At hindi maganda ang tinuturo doon. Again, if you will, John MacArthur, when Paul's teaching goes unchallenged, it breeds more confusion and draws still more shallow and insincere people into the fold. Di ba? Hindi naman sinasabi ng Bible makipag-away tayo, makapag-debate tayo. Pero napakahalaga para po sa atin na yung mga maling katuruan o yung mga maling nagtuturo, napakahalaga para sa atin na itong mga turo na ito o yung kalamang sinasabing malayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon, dapat natin silang sawatain. Dapat natin silang sansalain to rebuke them. Alright? Dahil sa kanilang heresy o maling mga bagay na itinuturo. Na kapag ka hindi, tinahayaan po natin, na-tolerate po natin, na, kasi wala naman kasi tayong alam eh. Di ba? Kasi paano mo naman i-correct yung isang mali, eh wala ka rin namang alam. At anong batayan mo ng tama? At yun sabi ni Pablo, di ba? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. The Word of God or the all Scripture was inspired. And to this for what? For teaching, for corrections, for discipline, and for living a clean life. Di ba? Yun tinuturo sa atin ang banal na kasulatan eh. Kaya tayo natututo, kaya natin nalalaman ano yung mabuti, ano yung masama. Kasi inaaral natin ang salita ng Panginoon. Natututunan natin sa salita po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Eh kung hindi tayo nagbabasa, kung hindi tayo nag-aaral, malalaman ba natin? Of course not. Hindi malalaman mali. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan. Yun yung ating basihan. It's the final arbiter. It's the final judge. Yung salita ng Panginoon. Hindi po palagi ko ganito. Tingin ko lang ganito. No. Lahat ng tao maaaring maging subjective at hindi maging objective. Palagi ko ganito yan. Dahil subjective. Marahil para sa atin, tama yun. Para sa ibang tao, hindi. Sa Pilipinas ay marahil ay mali. Sa ibang bansa, tama. O vice versa. Marahil para sa atin, tama. Sa ibang bansa naman, mali. May iba't ibang mga kultura, may iba't ibang mga maraan, may iba't ibang mga kinagisnan. So kung gagamitin natin batayan ng tao para po itama yung mali, eh magiging mali nga po talaga. Pero kung gagamitin po natin mga kapatid, sa pagtatama po ng mali, eh wala pa iba. Kundi ang salita ng Panginoon, ayun ang tama. Dahil hindi po natin pwede pasubalian ang sinasabi ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ang katotohanan. I am the truth, the way, and the life. Ano sinasabi ng ating Panginoon? Siya ang buhay, siya ang daan, siya ang katotohanan. For us to know the truth, read the Bible. For us to know the discovered of what's life all about, read the Bible. For us to go to heaven, read the Bible. And everything, we must know Christ. Because Christ is the answer for everything. At yun sasabi sa atin, ng mahal na kasulatan. Dapat nating i-challenge yung mga tao yung tuturo po ng kamalian. Because if we did not, it will breed. Ibig sabihin, dadami, lalago. Yung mali po nating pagkakaintindi, at lalo po magkakaroon ng maraming problema sa loob po ng iglesia. Kaya po napakalaga mga kapatid for us to believe not every spirit, but to test every spirit. At yan ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na winiwika po sa atin ni Apostol Juan.
And the second outline for us this morning, two kinds of spirit. Alright? Mula po muli sa salita po ng Panginoon, let me read for us again our passage in the book of book of 1 John, chapter 4. And let me read mga kapatid para sa atin, the verse 2 and verse 6. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come into the flesh is from God. Verse 6. We are from God, and whoever knows God, listen to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Mula po sa sinasabi sa atin ng salita po ng Panginoon, there are two kinds of spirit out of that verse, out of that passage. The spirit of what? Of truth, and the spirit of falsehood, or the spirit of deception. At ang sinasabi sa atin sa verse 2, this is how you recognize the spirit of truth. And how can we recognize those people or those spirit or those person or those teaching that teach the truth? Everyone who acknowledges, ito yung batayan mga kapatid, ito po yung sukatan ng katotohanan, that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Kapag ka ang itinuturo na nagtuturo na si Jesus ay mula sa Diyos na nagkatawang tao at mula sa Diyos, yun po'y tama. Dahil marami po sa panahon po natin ngayon na meron hindi po kinikilala si Kristo. Kahit ang kanyang sariling bayan sa Israel. Kaya po walang Christmas po doon. At salamat sa Panginoon kasi may mga tao pong ginagamit ang Diyos. Even the Orthodox Jews are now open. At marami pong mga tao ang kumikilala kay Jesus Kristo. But there are still many Jews, God's own chosen people, that recognize the Lord. Everyone who acknowledges that Jesus Christ has come into the flesh is from God. And what is the spirit of deception or falsehood? Still in the verse 2, in the latter part. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the what? Of the Antichrist, which you have heard is coming, and the Bible declared, even now is already in the world. Nandyan na sila. Kung anin lang po ibubukas ang ating mga mata at ang ating pag-unawa, nandyan na po sila. At kailan lang ay kinasal na po si Vice Ganda at saka po yung kanyang boyfriend na si Ayon. At marami po mga artistang bumati at nakikisaya sa kanila. Maski akala mga piling kaibigan, totoo para sa kanila. At yan ang ating daigdig ngayon. Yung dalawang lalaki nagsama, yung dalawang babae nagsama, at ikinasal po. At may nagkasal. At may tumayong ninang at ninang. May mga umabay. At marami po nakiisa at nakisaya sa kanila. That's a different kind of spirit. There's so many false prophets. There's so many false teachers. There's so many false Christ. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming. And they are now here, present in our midst. Teaching, claiming everything, but they are false. Marami po niyaan. Maging sa TV, sa telebisyon, mga nangangaral, mga apostol. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia po, pag sinabi po apostol, ang una pong mahalagang po kapag ikaw ay sinabing apostol, una dapat nakita mo si Christ with your eyes. So kapag hindi po pwede maging apostol. Parang po natin marami po apostol eh. Hindi nila po apostol, marami po mga Diyos na sila po'y sinugo dito sa lupa ng Diyos. At ipinakikilala lang kalansayin na sila ay Diyos.
At marami pong mga tao nakikinig sa kanila. At international po sila. Pero nga po ba ang totoo? Hindi po. Hindi po. Iisa lamang ang Diyos at wala po siyang katulad. At wala po ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang hari at wala na pong iba. Again, John MacArthur, they don't mind. False teachers aren't necessarily even that obvious. They don't wear badges, identifying themselves as apostates or wrong teachers. They usually try hard not to stand out as enemies of truth. They pretend devotion to Christ and demand tolerance from Christians o from Christ followers. Ito yung mga antikristo. Na nandyan lamang sila, kasama natin sila, o kaibigan marahil natin sila, nagtuturo din po ng salita ng Panginoon, pero sila po, tulad ng sabi ng banal na kasulatan, mga oso na nakadamit na pangtupa. Mga wolves in sheep clothes. Mga tao nagtuturo po ng kamalian. Anong sasabi para sa John MacArthur again? False teachers aren't necessarily even that obvious. Hindi natin agad sila makikilala. Hindi natin agad sila madidiscover, malalaman na ito pala mga tao na ito ay mali ang kanilang mga turuan. At hindi naman nila aminin na mali ang kanilang mga tinuturo. Pero sila po ay nasa kamalian. They usually try hard not to stand out as enemies of truth. Hindi sila nakikipag-away. Hindi sila nakikipag-debate. Iisipin mo nga mabait eh. Pero hindi. They're deceivers. Just like Satan. Di ba nagbabago siya ng anyo? Papalit siya ng anyo para magiging anghel. Pero hindi. Siya ay tuso. At yan ang kanyang ginagawa. Di ba? Nanliling lang, dinadaya. Parang, di ba? Sa panahon natin ngayon, di ba? Marami pong mga bagay na peke, di ba? Kasi natin peke, ibig sabihin hindi po totoo. Pero kung magkaminsan, o sa maraming pagkakataon, kapag ka po yung peke at saka yung genuine, o yung tunay, yung totoo, pag pinagtabi mo, mahirap mong ma-distinguish which is which. Which is true and which is phony. Which is falsehood and which is truth. Mahirap mong i-distinguish. And for us, mga kapatid, speaking about these things, for us to distinguish who is from God and who is not from God, we must understand who God is. And we need to understand how the counterfeit or how the devil works. We must know them. We must examine them. We must scrutinize them. Para malaman po natin. They are hard to understand. They are hard to see. They are in covers. Sila po ay nakatago. Diba? Para sa sabi po ni Pedro, diba? Na umaatungal at naghahanap po ng masisila. They pretend devotion to Christ. Diba? Akala mo, sumasamba kay Kristo. Kaysa para kay Kristo. Diba? At dahil sa kanilang kanaisan na makapanlinlang, they tolerate. No? Kumbaga kahit ayaw nila na mga Kristiyano, nakikisama sila sa mga Kristiyano eh. They tolerate themselves. Di ba ganun naman? Marami po mga gustong-gusto ko po nakikinig, no? O nag-aaral ng mga bagay patungkol po sa mga biographies, mga histories, spionage, no? May mga bagay po kung napanood, no? Na meron pong mula po sa Amerika na penetrate yung Russia, no? Na mula po sa kanyang pagkabata, nandun na po siya. Pero espiya po siya. Yun din sa Amerika, magkabila naman. Kaaway po, nandoon sa bansang Amerika. At marami po iba't ibang mga bansa. Nape-penetrate po nila yung bansa at yung kanilang kaaway. At sa maraming pagkakataon, ginagawa nila yung ginagawa ng mga tao doon. At kahalo-bilo, kasama, pero kaaway niya yun.
Tinotolerate niya, kasi tinatanggap niya. Kasi meron siyang hidden agenda kung tawagin. Meron siya kasi gusto mangyari. Di ba may mga taong ganoon? Kala mo kaibigan, yung pala hindi. Yan din, sasay para po sa atin ang banal na kasulatan. Nandiyan sila, kasama natin sila. Ano ang sabi ng Biblia, dati natin silang kasama pero ngayon wala na. Dahil kasi hindi natin sila kaisa eh. Iyo ah. Two kinds of spirit. The spirit of truth and the spirit of falsehood. Or the spirit of deception. Again, how can we recognize the spirit of truth? Everyone who acknowledges Jesus Christ has come from the flesh, come from God, is from God. But whoever spirit or person say that does not acknowledge Jesus as Christ, as God, as Lord, they are what? The Antichrist. They are false teachers. They are false prophets. At sa panahon natin, marami po sila. And the third one, mga kapatid, the last outline that we have, two opposing spirit. Alright? From the verses 3 to 5 of our passage. Again, let us read all together our passage again from the book of John, 1 John chapter 4. Look at mga kapatid, the verses 3 to 5. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They were from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listen to them because what? Because they are from the world and they belong to the world. The spirit of Christ and the spirit of Satan. That's the two opposing spirit. The spirit of Christ and the spirit of Satan. Now in 1 Corinthians chapter 12 verse 3, Paul said, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Alright? Now, muli po natin basahin. I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. Walang sino man na pong tao na nasa ilalim ng Espiritu ng Diyos na magsasabing si Kristo ay sumpain. At wala rin daw pong magsasabi na si Kristo ay Diyos o si Kristo ay Panginoon maliban siya ay nasa Diyos o nasa kapamahalaan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. I tell you again, in NIV rendition, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say Jesus Christ is Lord except by the Spirit of God. That's the two opposing spirit. The Spirit of Christ and the Spirit of Satan. Again, mga kapatid, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Spirit, by the Holy Spirit of God. 1 John chapter verse 21, 22. Alright. No lies comes from the truth. Alright. Who is liar? Alright. 1 John chapter 3, right? Verses 21 to 22. Oh, no lies comes from the truth. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is what? Is the Christ. Such man is what? Is the Antichrist. He denies the Father and the Son. Alright? Napakaliwanag niya mga kapatid para po sa atin. No lies comes from the truth. And that's what the Bible says to us. Hindi mga kapatid, muli yung pong ating pong passage. Alright? Mula po sa unang Juan. At kabanata pong 3. Diba? Yung po sinasabi sa verse 21 and 22. No lies comes from the truth. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such man is the Antichrist.
He denies the Father and he denies the Son. Let me repeat that. No lies comes from the truth. Who is the liar? It is the man who denies, pinagkakaila, that Jesus Christ is what? Is Lord. That Jesus Christ is King. That Jesus Christ is the Savior. Such people or such man is the Antichrist because they what? They denied Jesus. And when you deny Jesus, you deny the Father. And when you deny the Father, you deny the Son. Because the Father and the Son are one. At yan ang sasabi sa atin ng banal na kasulatan. Every spirit that acknowledges Jesus is God is from God. And every spirit that does not acknowledge Jesus is from Satan. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of deception. Kaya nawa mga kapatid, sa mga salita po ng Diyos na ating pong natunghayan, huwag agad-agad tayong maniniwala at huwag agad-agad natin tatanggapin. Do not believe every spirit, but test the spirit. Because many now who teach the Word of God by themselves are the Antichrist. I would like to conclude mga kapatid this message saying Christ is the one true head of the church. Whatever interferes with his headship, rulership, and kingship are the works of Satan. Any form of rebellion against Christ is satanic in nature. Let me repeat that mga kapatid. My conclusion of this message. Christ is the one true head of the church. Whatever interferes with his headship, rulership, and kingship are the works of Satan. And any form of rebellion against Christ is satanic in nature. Kapag ka po hindi kumikilala kay Kristo na si Kristo ang siyang puno ng iglesia, kapag hindi po kinikilala si Kristo at ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging hari, lahat ng mga bagit gawain na iyon ay gawa po ni Satanas. Ano pong uri ng pagre-rebelde? Ano pong uri ng hindi pagkilala kay Kristo sa Diyos na ating bibilangan, kinikilala, pinaparangalan, is satanic in nature. Kapag ka po hindi si Kristo ang Diyos, yun po ay mga espiritu ni Antikristo. At ang Antikristo at ang pinuno po nila ay wala po iba kundi si Satanas. Now, as an application, I would like for us to read 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. And Paul said in his admonition, not just I think for Timothy, not just I think for Silas, not just I think from his disciples or people of Paul, but even us now, as God's people, believing in the Word of God, believing in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sabi pong ganoon ni Pablo kay Timothy in particular, preach the Word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For time will come, they will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. But you, people of God, children of God, not just for leaders, not just for pastors, not just for ministers, be sober. Be sober. Be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, do the work of your leadership, of your leaders, fulfill your ministry. Iyan mga kapatid, ang napakagandang pwede po natin maging aplikasyon. So maaari po natin maging tugon para po sa pagkalat sa pagdami ng maling katuruan. We need to preach the Word of God. We must be ready in season and out of season. Napapanahon man nung hindi ipangal natin ang mabuting balita. Let us reprove, let us rebuke, let us exhort with great patience and instruction.
At sa panahon na meron po tayo ngayon, mga kapatid, napakahalaga ng pagturo ng salita po ng Panginoon. Why? Hindi lang po sa panahon na yun, kundi maging sa panahon po natin ngayon, na kung saan ang maraming mga tao ay ayaw na pong makinig. Ayaw na pong mag-aral, ayaw na pong magbasa ng salita ng Panginoon. Mas gusto po nila ibang mga bagay na kailangan ng pinagkakaabalahan at gustong ginagawa. But you, but us, as people of God, be sober. Maging matalino. No? Maging, kumbaga magmatsyag po tayo. Maging mapag-aral po tayo sa lahat ng mga bagay na nangyari sa ating paligid. Endure hardship. Kasama po yun. Do the work of God. For us, mga kapatid, na magtitibay sa ating mong paglilingkod sa Panginoon. Let us fulfill our duties. Let us do our work to combat, to fight. Ito pong mga tao na ito na dadagpo natin Antikristo. At ang mga tao ay dadami po ang mga sasama, sabi pong ganoon. Kapag ang mabubuting mga tao ay wala pong ginagawa. So let us go, mga kapatid. Sa panahon na meron po tayo ngayon, in whatever way, whatever manner that we can do, speak the Word of God, share the Word of God, in season and out of season. Naman mo na hindi. Sometimes we need to take the risk. Let us rebuke, let us exhort with great patience and instruction. Upang yung mga tao na ito ay makakilala sa Panginoon at makalaya sa tanikala ng kaaway. For what? For letting know the truth, which is Christ the Lord. Let's come to the Lord and let's pray. Lord, salamat po sa inyo sa umaga pong ito at sa inyong mga salita na aming narinig. At sa panahon, O Diyos, ng inyong mga salita ay nahamon dahil sa marami pong mga tao nagtuturo po ng maling katuruan. Kami po na nasa tama at nakaalam ng katotohanan ay huwag po ninyong hayaan kami manahimik, O Diyos. Tulungan niyo po kami, sabahan niyo po kami, alisin niyo po sa puso po namin ang mga takot, sapagkat ang takot ay hindi po sa inyo. Bigyan niyo kami ng katapangan ng Espiritu, Panginoon, upang ang inyong mga salita patuloy po namin maipahayag sa mga tao hindi pa po nakakakilala sa inyo. At tigit sa lahat, O Diyos, patuloy niyo kayong ilalimin, patuloy niyo kayong, Panginoon, pag-ugatin sa inyong mga salita, upang patuloy, Panginoon, na kami maging gamit-gamit sa inyong mga kamay. Lord, salamat po at nawa, O Diyos, ang inyong kapangyarihan at ang inyong Espiritu ang siya maghatid sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon po ng katapangan at ganun din po, Panginoon, ng mainit at maalab na pagmamahal sa inyong mga salita na aming titindigan. Magbubungan, Panginoon, ng kamatayan para sa amin, ng kahirapan para sa amin. Titindig po kami sa aming Diyos na pininiwalaan at gustong parangalan sa aming pong mga buhay. At wala po iba kung hindi ikaw, aming Panginoon Jesus. Salamat po, O Diyos. Dakilain at purihin ang inyong dakilang pangalan. Ang inyong banal na pangalan, O Diyos, ay patuloy maparangalan sa buhay po ng bawat isa sa amin. At ngayon, O Diyos, sa umaga pong ito, aking hinihiling ang inyong pong pagpapala, ang inyong pong biyaya, at ang inyong pong patuloy, O Diyos, na pagkilos ay maranasan po ng bawat isa po sa amin na nagmamahal at kumikilala sa aming Panginoong Jesucristo. Sa Diyos na nabubuhay, nakaupo sa kanyang luklukan at kailanman hindi mapapalitan, sa kanyang parangal, pagkilala at pagdakila at pagsamba sa Diyos na nabubuhay, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Tanggapin niyo ang aming pasalamat, ang aming papuri, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. May the Lord bless us, Christ the Good Shepherd Church.